Dawati kapsato badar tayo amin, kas pamadayot isa uti Dios, may kisaba, ken mayadar kada tayo, at yung pibilabid uting preacher, Danny Cuarteros. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved co-preacher, Nestor Sakoko. Ati pong itaas ang ating mga kamay, minamahal. Tayo po magkaisang manalangin sa ating mabait na Diyos. Hallelujah! O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa pangunat dalangin yung hinirang propeta sa huling kapanahunan, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Weldy Estrada Almeda, sa oras na ito, mahal na Panginoon, sa aking pagdadala ng iyong banal na mensahe, ikaw Diyos magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na Panginoon, paunawa ang bawat isang narito. Hipuin mo Diyos ang kanilang mga puso, ipaunawa mo sa kanilang ebanghelyo ng kaligtasan. Saganang akin kung magagawa at sa iyong dakilang pangalan aking sinasaway. Demonyo ng hadlang at pag-alangan lumaya sa aming kalagitnaan. In Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Palakpakan po natin ang malakas na palakpakan ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Makabalik na po kayo sa inyong mga upuan, minamahal. The highest praise, glory, honor, and majesty belongs only to our Jesus. And we give double respect and honor to the man of God, the end-time prophet of our loving God, our beloved noble evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeda, and we cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved and honorable assistant, Pastor Lina Coman Almeda. And I also greet the whole family of our beloved parish in the Lord, the beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren. To our beloved, my co-preacher, beloved ordained preacher, Nanding Manalang, sa kanyang buong pamilya, sa aking po mga kasamang mga ngaral, galing pa po sa iba't ibang mga outstations and outreaches dito po sa dako ng Northern Mindanao, Northern Luzon. Hallelujah to our beloved, my co-preacher, beloved brother Seth Kabanban from Lawag City. Beloved, hallelujah. Hindi ko na may isa-isa minamahal na makasama ko dito. To our beloved viewers, sa inyong lahat na narito, mga kapatiran, our beloved visitors, a pleasant afternoon to each and every one. Palakpakan natin muli ang ating Diyos na buhay. According to Acts chapter 10, verse 38. Mga gawa, 10:38. Ang unang nagkukrusada ay ang ating mabait na Diyos, ang ating mahal na Panginoon. Nung siya'y bumaba sa lupa at nagkatawang tao, siya po'y nagkukrusada, nagpapagaling ng mga may sakit. Lahat ng mga pinapahirapan ng dyablo ay pinagaling. Ibig sabihin, ang karamdaman ay gawa ng dyablo. Ating pong basahin, kindly. Acts chapter 10, verse 38. Dito po sa mga gawa, Kabanatang 10, ang talata po ay 38. Sa makatwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya'y pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, na naglilibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo, sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Amen. Ating palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Jesus was crusading, and until now, He is crusading. Jesus is the same yesterday, today, and forever. May mga nagsasabi ng himala ay noong panahon ng mga apostolis lang at wala na daw ngayon. Hindi po totoo yan. Ang ating pong naririnig
ating narinig kanina mga patutuo ay patunay na ang ating mabait na Diyos ay kasama natin hanggang ngayon. Yung nagpatutuo kanina, kanser sa atay, wala ng pag-asang gumaling, liver cirrhosis ang sakit. Mayroong newspaper sa kanyang harapan na lumilipad-lipad para pangpalipas ng oras, iyang dinampot po yung newspaper. Mayroon palang patutuo doon sa newspaper na yon, isang pulis na punong-puno ng psoriasis ang kanyang katawan, mula ulo hanggang paa, pinagaling ng ating mabait na Diyos. Binasa niya yung patutuo na yon at mayroong imbitasyon ng krusada sa Luneta from Isabela to Manila. Bumaba siya, minamahal. Sabi niya, pag nalulubak yung bus na sinakyan niya, napakasakit ang pakiramdam ng kanyang atay. Tiniis niya yon hanggang napunta siya ng Luneta. Ang himala na malapi noon, right after baptism, pag uwi niya, wala na siyang naramdamang sakit. Ngayon, magaling na. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Baka kayo nagtataka, yung natatanggap po niyo yung mga leaflets, nababasa po niyo mga naglalakihang mga streamers, maliban sa mga karamdaman na nakalagay dyan, mayroon po nakasulat dyan, beware, communism is satanism. Bakit nakasulat yan dyan? Anong kaugnayan yan, minamahal? Malaki pong kaugnayan. Dahil ang komunismo na ideolohiya ay hindi naniniwala sa Diyos. Ituturo sa mga tao, sa mga kabataan na walang Diyos. Yan po ay kasinungalingan. Pag ang ating mga kabataan ay maniniwala sa kasinungalingan, doon po magmamanifest ang diablo sa buhay nila. Pag hindi na sila naniniwala sa Diyos at ang paniniwala nila ay ang tao ay galing sa unggoy, ayon kay Charles Darwin, through his evolution theory, na pinaniwalaan minamahal ng mga matatalinong tao sa buong mundo, na ang tao ay galing sa unggoy, nako minamahal, mapariwara ang buhay natin. Amen. Mayroon po kong kasama. Matagal po siyang NPA dito sa Abra. Siya po ay Midex. Ibig sabihin, siya yung tagagamot. Pag mayroong natatamaan, mayroong nilalagnat, mayroong inuubo sa kampo, may natamaan ng bala, siya po yung nanggagamot. Magaling po siyang magtusok ng mga karayom, yung acupuncture, yung sinasabi nila. Nandito ba si Kabolet? Nandito ba? Kasama ko kanina eh. Paki-forward. Bata pa siya, 15 years old pa yata siya. Diyan sa kabundukan ng Abra. Kasama niyang mga armado. Ilang encounter yung kanya pong naranasan. Hindi po sila naniniwala sa Diyos. Hanggang napunta po siya ng Cagayan Valley. Nagkaroon po siya ng kasintahan na NPA din sa San Mariano. At sila ay nagsama. Nagkaroon ng karamdaman. Bagamat alam nila ang Jesus Miracle Crusade ay may sinasabi na masakit sa puso nila at hindi po nila matatanggap na sinasabing ang komunismo ay satanismo, pero sila po ay may karamdaman. Dumalo sa ating banal na gawain, nagsigaling ang kanilang sakit. Ngayon, kasama na natin naglilingkod sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Ating pong mahal na kapatid, kahit 1 minute, pagpakilala lang po kayo, diretso na po. Diyan na po, minamahal. Ano po yung katungkulan nyo dati? Saan po kayo sa Abra nag-ooperate? Iti panagyaman, panagdayaw para lang pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. May sanak mit idi kakabsat nga NPA kaslatay masuna nga kunada iti banbantay. Siya tubo nakmit iti Narbacan Ilocosor. Idi kakabsat
Ado iti may mang guy-guyogoy kanyak nga mapan nak sumrek deta nga NPA kakabsat. Tit may isa nakmit nga napan na naikuyog deta nga NPA. Hallelujah, praise the Lord. Idi may isa nakmit nga natutukan nga kas may isa nga doktora iti NPA kakabsat. Hallelujah, praise the Lord. No, da iti mapaltugan siya, hallelujah, praise the Lord, iti mang doktor kanyada. Dati kadwami nga napaltugan kakabsat. Siyak ti nangagagas. Siyak iti mang injection kanya na no agkobra iti saksakit na agutot ti sugat na. Kinkastamit kakabsat nga no adda iti agsaksakit iti saksakan na nga kakadwami iti nga maopran iti basa iti pantalon na siyak ti mga akyo iti tumtuming na kakabsat. Aging gana ti itan nga may ikatmitin kakabsat iti saksakit iti tutuod na. Kitagyaman kini mga Panginoon ta nasarakak dayto yung gawain Jesus Miracle Crusade International Ministry kit pinagbalbaliw na iti biagmi nga sang kapamilya. Hallelujah, praise the Lord. Saan po sa Abra yung operasyon nyo? Anong lugar? Dito po brother sa Bukay Abra. Nagpunta pa ako sa dito pa sa Ilocosur sa Tagudin. Doon kami agikot-ikot kami dita. Ngamin, boundary iti Abragin, Ilocosur, tayami kakabsat. Amen. Palapakan natin ating mahal na Panginoon. Kasi ngamin iti kwa kakabsat, soldado iti Abra, kin Ilocosur, hanga pwede kakabsat nga agdinanon dayjay ta kasi iti soldado iti Abra, hanga pwede nga ag-operation dati Ilocosur no awan iti ti pakaamuan dati Ilocosur ta kasi ngamin kakabsat no agdidin na punda so ajay makunkuna nga agin ning kwentro da kakabsat iso nga itan kakabsat nga isumit iti napadpadasak nga napananin. Hallelujah, praise the Lord. God bless. God bless po. God bless po sis. Siya po si... Lahat ng kapurihan, pasasalamat ay para lang sa pinakamamahal ng Panginoon Isus po lamang. Ano po yung alias nyo sa Kilusan? Ang Elias ko hindi kakabsat, kabulit, kakabsat. Kabulit. Yung bala. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Oh? Si Kabulit. Doon po sila naglalagi sa boundary ng Ilocosur at Abra. Sabi din ng kapatid ng papa ko na leader ng NPA sa Bohol, nagkatugma. Basta boundary, doon sila nagkakampo. Dahil pag mag-operate ang mga sundalo dito sa Ilocosur, forward sila sa Abra. So yung mga sundalo sa Ilocosur hindi papasok sa Abra. So pag mag-operate ang mga sundalo sa Abra, forward sila sa Ilocosur. So mostly nasa boundary sila. Ganon din sa Visayas, ganon din sa Mindanao. Karamihan sa mga kampo nasa boundary. Diyan sila naglalagay para hindi sila mahuli. Hindi po siya nahuli. Ang Diyos ang nakahuli sa kanya. Pinagaling ang kanyang karamdaman. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi nga natin mahal na pastor, noong 1980s, nag-iisa po siya minamahal na pastor na kumakalaban sa komunismo. Ang kinakalaban po ng mahal na pastor, komunismo. Ang turo, ang ideolohiya na walang Diyos. Pero sabi ng mahal na pastor, mahal niya ang komunista. Sino yung komunista? Yung mga tao na naluko. Yung mga tao na naniniwala sa maling turo na walang Diyos. Mahal na mahal ng ating mahal na pastor. Hindi po siya kumakain ng 40 days and 40 nights. Fasting. Katulad ng ating ginagawang krusada ngayon, minamahal. Yung nakita po niyong umaawit dyan, hindi po sila nakakaawit na walang ayuno. 3 araw, 3 gabi, walang pagkain, walang tubig. Sabi ng doktor, ay hindi ka na mabubuhay dyan, hindi ka kakain, walang tubig, araw at gabi, 3 araw, patay ka. Pero sa Jesus Miracle Crusade, yung iba umaabot pa na 10 araw,
kami sa kampo ng Abu Sayyaf. 7 days and 7 nights. Hindi kami binigyan ng tubig, hindi kami binigyan ng pagkain ng mga Abu Sayyaf para mamatay na kaming lahat. 7 days, 7 nights, walang tubig, walang pagkain, buhay kami. Yan ang totoong gawain ng mahal na Panginoon. Pag kami ay nagkukrusada, hindi kumakain, nag-aayuno. Travel kami from Isabela, papunta dito. Umalis kami 1:00 ng madaling araw. Ang mga kasama ko, fasting, walang kain, walang inom ng tubig, 3 days fasting. 11 hours, via Maliko, Pangasinan, papunta dito, grabing traffic sa La Union, para mahabol lang dito. Tinitingnan ko na yung mga kasama ko, minamahal, kung humihinga pa dahil walang pagkain, walang inom ng tubig eh. Pero buhay na buhay pa naman, kumakanta pa kanina. Ganyan ang Jesus Miracle Crusade. Dahil pag ginagawa natin, minamahal yung sakripisyo, ang mga tao na may makaramdaman, labas-pasok sa ospital, wala lang kagalingan, minamahal, gagaling ang sakit nyo sa pangalan ng Jesus. Libreng kagalingan. Mga bakla, mga tumboy nagbabago, mga NPA nagbabago, mga criminal hold up, mga drug addict dito nagbabago. Sabi ng 2 Corintios 5:17, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Sabi ng Biblia, the letter killeth, but the spirit giveth life. Ang batas nakakamatay, ngunit ang espiritu nagbibigay ng buhay. Marami na pong batas na ginawa, minamahal. Puro kapahamakan. Ikaw ay makulong, ikaw ay mamatay. Nagbabago ba ang tao? Wala pong nagbabago. Dahil pag once na mamatay na yung tao, mamatay na yung mga drug addict, mamatay na yung mga criminal, mamatay na yung mga rapist, yung masamang espiritu na sa kanya, aalis at lilipat sa ibang tao. So, paikot-ikot lang ang problema. Pero pag ikaw ay lalapit kay Kristo, lalabas ang demonyo sa iyo at magbabagong buhay ka, gagaling ang iyong karamdaman. Yan ang dala ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito, yung Bible reader natin, Staff Sergeant ng Philippine Army. Pakitayo. Kanina nagpatuto, dati NPA. Ito naman, sundalo. Bilang sundalo, maraming babae. Galing sa operasyon sa bundok, magpahinga sila. After ng gera, pahinga, pasok sa mga mapupulang ilaw, sa mga disco houses, sabungan, droga, alak, para maaliw ang sarili. Dahil pag after ng mga ilang buwan, balik na naman sa bukid, gera uli. Patong-patong ang kanyang kaso. Kinasuhan siya ng kanyang dati kalibin dahil hindi na niya napapadalahan ng pera yung kanilang anak dahil napunta na sa mga babae. Sabi niya, mahal na Panginoon, maglingkod ako sa iyo. Lutasin mo ang kaso ko. Ngayon naglingkod siya sa mahal na Panginoon. Naging mangangaral siya sa mga sundalo. Lutas lahat ang mga kaso niya. Dumadalo siya sa lawag dito sa Banggid. Nagreklamo yung kasama niya mga sundalo. Bakit? Si Staff Sergeant Kapangpangan palaging umaalis sa kampo. Sir, mayroon namang born again na mga churches dito. Bakit pupunta pa siya sa lawag? Pupunta pa siya sa Banggid? Dito siya sa Tinig, ang layo-layo, iniiwanan ng kampo. Tinawag siya ng battalion commander. Sabi niya, anong relihiyon mo? Jesus Miracle Crusade International Ministry, sir. Ay, kilala ko ang pastor nyo. Napakatapang ang pastor nyo. Lieutenant pa lang ako noon. Kagagraduate ko lang sa PMA. Pinasaba kami sa kampo ng Abu Sayyaf. Nandoon ang pastor ninyo. Ang tapang-tapang. Nangaral sa mga Abu Sayyaf. Sabi ng kanyang batalyon commander, huwag niyong galawin si Staff Sergeant Kapangpangan. Kilala ko ang pastor niya. Ginagalang siya ngayon sa batalyon. Yung mga umuusig sa kanya, kasama na niyang nangangaral ng Ebanghelyo. Palagpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Yan ang solusyon, minamahal. Amen.
Yung kaguluhan sa ating bansa, isa lang pala ang solusyon. Jesus Miracle Crusade International Ministry. Doon sa Cagayan Valley. Ang yung lingkod, tinatawagan ng mga sundalo, Brad, sama tayo doon sa kabundukan. Pagdating namin doon, 200, 300 na mga tao nakaupo. Sabi ng sundalo, sino nakakita ng NPA? Sabi ng mga tao, wala, sir. Pumalit yung pulis, sino nakakita ng NPA? Sabi ng mga tao, wala, sir. Pumalit yung dating NPA. Sino nakakita ng NPA? Sabi ng mga tao, wala, sir. Ha? Nakakita ng NPA? Kitang-kita, kilala ko nga kayo, dito ako nag-NPA. Tapos sabi nyo, hindi nyo nakita ang NPA. Kilala ko kayo, nakita nyo ako. Sabi ng mga tao, ikaw lang ang kilala namin, sir, ikaw lang nakita namin. Wala talagang umaamin. Binigay na sa akin. Ako na yung last. Sabi ko, sinong gusto ng langit? Taas ang kamay, dalawang kamay, nagtaas ang mga tao, dalawang kamay. Sabi ng Biblia, ang mga sinungaling itatapon sa impyerno. Yung nakakita lang ng NPA, ang manatiling nakataas ang kamay, ibaba ang hindi nakakita. Walang nagbaba ng kamay, nakataas lahat kasi gusto nila ng langit. Sabi ng mga sundalo pulis, yung NECA, yung intelligence, pati yung dati NPA, kayo lang pala ang solusyon, Brad. Sa amin, hindi umaamin. Sa inyo, umaamin. Siyempre. Kasi pag aamin sa kanila, baka mapusasan sila at makulong. Pero pag dito sa atin, minamahal, pag ikaw ay umaamin, bukas ang langit. Makalagan ka sa kasinungalingan, gagaling ang iyong karamdaman, magbabago ang iyong buhay. Di ba? Ikalawang Korinto 5:17, Acts 2:38, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Dati ako hindi naniniwala sa Diyos. Sabi ng uncle ko na leader sa Bohol, pag iniisip mo, Dani, na may Diyos, mayroon. Pag iniisip mong wala, wala. Ang ibig sabihin, nasa isip lang ng tao ang Diyos. Pag iniisip niyang may Diyos, mayroon. Pag iniisip niyang wala, wala. Sa katunayan, wala daw ang Diyos. Kung may Diyos, bakit hindi pantay-pantay? May mayayaman, may mahirap. Sabi ko, baka nga totoo. Nadala ko yung ideolohiya na yon from elementary, high school hanggang college. Nag-aral ako sa Benguet State University. Pinalad ako naging scholar sa lugar na yan. Naging champion sa mga debate. Academic scholar ng gobyerno. Pero, ang hangad ko sa buhay, maging radikal, maging aktivista. Tumakbo ako na Vice President ng Student Government ng Benguet State University. Mabuti hindi ako pinalad. Kasi ang plano ko doon, mag-organize ako ng mga kabataan para mag-rally-rally. Nagkaroon ako ng karamdaman. Wala ng kagalingan. Sabi ng doktor, ang tiridyo mo sa mata ay malala na. Mabubulag ka. So, bumili ka na lang ng eye mo. Pag pumupula yung mata mo, patutuluan mo na lang yan. Kasi sa Amerika, ini-script yung pterygium, tumutubo pa rin at natatabunan yung itim na part ng mata at nabubulag sila. Mayroon pa akong acute ulcer, sinusitis. Wala na palang pag-asa. Lumabas ako sa Baguio General Hospital na nawalan ng pag-asa. Sabi ng doktor, wala ng kagalingan. Pagdating ko sa Burnham Park, that was 1991, naglalakihang mga streamer, Jesus Miracle Crusade. Yung wala ng pag-asang gumaling, gagaling. Nagkaroon ako ng interest. Tiningnan ko yung pizza. April 21 to 27, 7 days crusade sa Burnham Park sa Baguio City. April 21, 1991, naka-schedule akong bumaba sa UP Los Baños. Mayroon akong seminar sa management sa University of the Philippines, Los Baños. Nakiusap ako sa professor, pinayagan ako. Dumalo ako sa krusada. Right after baptism, matagal na akong hindi humaharap sa salamin. Pagharap ko sa salamin, nagulat ako. Yung pterygium na tumubo sa aking mata, biglang nawala.
Sabi ko, magic ah. Pero naalala ko, hindi pala magic, si Jesus pala ang nagpagaling sa akin. At mula noon, bagamat tinuloy ko pa rin ang pagseminar sa UP, iba na po yung napapanaginipan ko, minamahal, nakabarong ako. Nangangaral ako. Naggera ang sundalo at NPA, nasa gitna ko nakadipa-dipa, huwag na kayong mag-away. Pag-usapan na lang natin to, bit-bit ko ang Biblia. Sabi ko, ano kayang ibig sabihin? Nagpaalam ako ng maging manggagawa. Nandiyan ang ating beloved ordained preacher, Kuya Nanding. Siya yung nagdala sa akin sa Manila. Pagsakay ko sa Victory Line na bus, sinabihan pa niya ko, Brother Danny, may pag-asa ka pang bumaba habang hindi pa aalis ang bus. Ipagpatuloy mong pag-aaral mo. Hindi basta-basta maging manggagawa. Sabi ko, Kuya, wala na akong ganang mag-aral. Gusto ko sasama sa'yo. Sinama niya ako. Sa madalit sabi, bunga niya ako minamahal. Ngayon, nagsama kami sa krusada dito. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ibigay kong pagkataon sa ating pong beloved